Ramdam nyo ba yung lamig ng hangin habang dumadaan sa matatayog na pine trees ng Kalinga? Parang may ibinubulong yung mga anito mula sa nakaraan, no? Sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang isang napakagandang kwento mula sa panahong wala pang nakikitang ningning ng ginto sa mga kabundukan. Kaya mapapatanong ka talaga, saan nga ba nagmula ang ginto? Kasi alam nyo, bago pa man madiskubre yung mga makinang na batong yan sa kabundukan, ang nag-iisang yaman lang ng isang tao noon ay ang kanyang dangal at yung talas ng kanyang sibat. Yung gintong pinag-aagawan ng buong mundo ngayon, ayon sa kwento nagmula pala yan sa isang napakadakilang sakripisyo. Tara, tuklasin natin. Dito na tayo papasok sa unang bahagi, ang hamon ng pag-ibig. Kasi dito natin makikilala yung bida nating si Bana, isang sikat at matapang na mandirigma mula sa Dulawan. Sabi nila, yung boses daw niya parang kulog na kayang gumising sa buong kagubatan. Ang talagang nakakawili rito, si Bana ay isang pangat. Ibig sabihin, siya yung pinakamagaling sa mga leader mandirigma sa kultura ng Kalinga. Isipin nyo yon, nasa tuktok na siya ng kapangyarihan, iginagalang ng lahat, pero yung puso niya bihag ng iisang tao lang, ang napakagandang Silag-Unawa. Kaya sobrang nakakabilib na handa siyang isuko yung lahat ng iyon at gawin ng kahit ano para sa pag-ibig. Pero teka, hindi naman kasi ganun kadali manligaw noong araw, di ba? Usually, yung mga dote or dowry noon, hayop lang o kaya mga pananim. Pero itong mga magulang nila Gunawa, grabe, humingi ng imposibleng demand. Hinamon nila si Bana na magdala ng regalong hindi galing sa hayop at hindi rin halaman. Kailangan daw yung kayang tapatan ang ningning ng buwan at init ng araw. Paano mo namang gagawin yun, di ba? Walang nakakaalam kung ano yun. Pero para kay Bana, yung salitang imposible, hindi yang hadlang. Para sa kanya, imbitasyong ito para sa isang malaking pakikipagsapalaran. At dyan na mag-uumpisa ang ikalawang bahagi ng ating kwento, ang pagpasok sa lupain ng mga espiritu. Tinanggap kasi ni Bana yung imposibleng hamon. Bitbit lang yung kanyang kalasag at matulis na sibat, subaybayan natin ng kanyang epikong paglalakbay. Unang araw, umalis siya sa Dulawon. Pagdating ng ikatlong araw, pumasok na siya sa nakakatakot na kagubatan ng mga anito. Alam niyo kung anong kakaiba ito? Yung mga puno, hindi lang basta puno. Nagsasalita sila, pero hindi gamit ang salita ng tao, kundi sa pamamagitan lang ng mga huni ng ibon. Hanggang sa makalipas ang 2 pang araw, pagsapit ng ikalimang araw, narating niya yung tinatawag nilang bundok ng nag-aapoy na bato. Ngayon, habang nasa kagubatan siya, may nakatagpo siyang isang mandadawak o isang spirit medium. At heto yung babala niya kay Bana. Pakinggan niyo yung maigi. Ang hinahanap mong ningning ay hindi matatagpuan sa pagkuha, kundi sa pagbibigay. Nakakakilabot pero sobrang lalim, di ba? Ito na yung pinakatemang mag-uugnay sa buong kwento natin. Siyempre, hindi ito agad na intindihan ni Bana noong una, pero itinanim niya sa isip niya yung mga salitang yan habang siya ay nagpapatuloy. Kaya naman, tuloy-tuloy tayo sa ikatlong bahagi, ang laban sa nag-aapoy na bato. Pag-akyat niya sa mismong tuktok ng bundok, siguro iniisip ninyo makikita na agad niya ang ginto. Pero hindi, walang ginto na sumalubong sa kanya, kundi mga higanteng bantay ng kalikasan. Kinailangang harapin ni Bana ang mga higanteng ito para patunayan na yung misyon niya ay udyok ng dalisayang pag-ibig at hindi dahil sa kasakiman. Grabe yung naging labanan dito. Bawat hataw ng sibat niya, talagang sinubok yung disiplina niya. Umabot talaga siya sa puntong sagad-sagad na yung tipong halos wala na siyang maibuga sa sobrang pagod sa pakikipaglaban. Tingnan natin kung paano nabuo yung pinakahihintay nating sandali dito. Unang hakbang. Dahil sa matinding pagod at para hindi siya mahulog sa bangin, itinarak ni Bana yung sibat niya sa isang malaking bato sabay sigaw ng napakalakas. Ikalawa, yung pawis niya tumulo at humalo doon sa lupang pinaglalabanan niya. Sa mga oras na yon, taning Silag-Unawa at yung bayan niya lang ang nasa isip niya. At dahil dito, papasok yung ikatlong hakbang. Namangha yung mga anito sa kanyang hindi matitinag na espiritu, kaya binasbasan nila yung kanyang sakripisyo. At ang ikaapat na hakbang, biglang nagliwanag ang buong kalangitan. Yung mga batong nahaluan ng pawis niya, unti-unting tumigas, naging dilaw at kumislap. Iyon ang pinakaunang ginto. Papasok na tayo sa ikaapat na bahagi, ang unang ginto. Matapos yung nakakapagod na labanan at nang makuha niya yung basbas ng mga anito, matagumpay na nakauwi ang ating bayani. Pagbalik ni Bana sa Dulawon, ipinakita niya yung mga nagniningning na bato. Pinatunayan na ang ginto ay ang mismong bunga ng kanyang matinding sakripisyo. Manghang-mangha ang lahat.
At sa wakas, lubusan nang naintindihan ng mga nakatatanda sa Dulawon yung propesiya ng mandadawak kanina, na ang tunay na ningning pala nanggagaling sa buong pusong pag-aalay ng sarili mo para sa iba. Yung hirap, yung pawis at yung pag-ibig ni Bana, nagkaroon ito ng pisikal na anyo na tinatawag nating ginto ngayon. At dumarating na tayo sa huling bahagi, ang tunay na yaman. Mapapaisip ka talaga, paano ba nakakonekta itong alamat na ito sa totoong kasaysayan ng ating mga hindi nasakop na kabundukan sa Cordillera? Sobrang lalim kasi ng pamana ng ginto rito. Una, para sa mga Igorot, itinuturing itong napakasagradong elemento. Hindi lang ito basta palamuti o simbolo ng kayamanan. Pangalawa, yung yamang ito ang naging pangunahing dahilan kaya nagkaroon ng malawakang pananakop ang mga dayuhan. Pero heto ang pinakamahalaga, ipinagtanggol ito ng buong tapang ng mga Igorot. Makikita natin dito na yung maalamat na katapangan ni Bana ay direktang sumasalamin sa totoong kasaysayan at kagitingan ng mga mamamayan ng Cordillera laban sa mga mananakop. Buhay na buhay yung diwa ni Bana sa dugo nila. At dahil dyan, iniiwan ko sa inyo ang mahalaga at malalim na tanong na ito. Anong klaseng ginto ang huhubugin mo sa sarili mong pagkatao? Kasi palagi nating tatandaan, yung physical na ginto, madaling matunaw at madaling manakaw ng iba. Pero yung karakter natin, yung dangal natin at ang ating katapangan, iyan ang tunay na yaman na hindi mabubura at mananatilong nakaukit magpakailanman. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin na himayin ang kwentong ito hanggang sa muli nating pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.